Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabat po. Tayo po ay mag-aawit ng papuri sa Panginoon. Awitin po natin ang When He Cometh. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang Praise to the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise to the Lord. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin.
Ama banal, sumasalangit ka pa, Panginoon, sa gabing ito sa Sabat, Panginoon. Kami po ay lubos na papuri. Pasalamat sa buong sanglinggo na patuloy niyong pag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga pagpapala na patuloy namin natatanggap sa araw-araw na hindi niyo po kami pinagkukulang. Salamat po, Panginoon, sa Sabat na ito na kami muli ay nagtipon-tipon upang sambahin at tinakilain ng inyong dakilang pangalan. Panginoon, sa gabing ito, hinihiling po namin na samahan nawa kami ng iyong banal na espiritu at bigyan niyo po kami ng karunungang makalangit. Gayon din po, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe sa gabing ito. Ikaw po nawa ang magsalita sa pamagitan niya nang sa ganun, Panginoon, ito ay maging kayaya at amin tong maunawaan sa tulong ng iyong banal na espiritu. Patuloy niyo kami samahan, patuloy niyo kami pangkaingatan at patuloy niyo kaming linisin sa anyo man po kami ng sumpungan nagkulang at nagkasala, maging hayag mapatulim salita at maging sagawa. Ang lahat ng ito ay ang pinasakop at pinasalamatang matanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat mga kapatid at happy Sabbath. Ngayon po ang bahagi ko ay tagapagpakilala na nagsiganap at magsisiganap pa lamang po para sa ating Vesper Worship. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Alchi Mascardo. Opening song, Praise to the Lord. Sinundan naman po ito ng opening prayer ni Sister Liza Masong. At presider po ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan ngayong gabi. Una po ang mensahe ng awit ng mga kabataan. At mensahe po ng Panginoon na ipagkakaloob naman po ni Brother George Hamito, isa po sa mga masigasig na kabataan. At pagkatapos po ay closing song and closing prayer. So ang ating worship po sa gabing ito ay magpapatuloy po ayon po sa aking nabanggit. Isunod na po natin ang awit ng lahat po ng mga kabataan.
gising na ngayon, ang Diyos sa atin ay ating pagminggasin na ilaw at huwag lumayon sa libutan. Sa pag-alam sa magulang at pag-ibig sa Diyos sa atin ay may lalang. Dapat matutunan, dapat isabuhay bawat karapatan. Sa kapwa, pag-alam sa magulang at pag-ibig sa Diyos sa atin ay may na dapat matutunan, dapat isabuhay bawat Hello, hello, hello. Hello, mic testing. Tayo muna ay umuko sa atin pong panalangin para sa atin pong pagsisimula. Mapagmahal po naming Diyos na ang tahanan ay nasa langit sa gabing ito. Lumalapit po kami sa inyo na kung saan kami po ay mag-aral ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ito nawa ay aming matutunan at aming maisakabuhayan. Aming pong hiniling naway patawarin mo po kami sa lahat ng aming pong mga nagawang mga pagkukulang at mapagkasala. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amin. Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid. Ito ang kauna-unahan kong makapagsalita dito. Ako po ay nung nakaraan ay sa Kakbayan, pero dahil sa tayo ay wala na doon sa Kakbayan, nung nakaraan ay doon po tayo sa Takduan. Palipat-lipat baga. So, si Pastor Jill ay mayroong nabiling bago na lote na nasa Takduan. Kung ibig nyo na kayo ay pumunta, so pumunta kayo at napagandang lugar. So, kung maligo tayo, pwede. Dahil yung kanyang nabiling bahay na kasama ang lote, tabi lang ng dagat. No? So, bago dumating ng tulay ng Takduan, yan sa kanya. So, magandang lugar yung nabili ni Pastor Jill. Hindi pa nga lang niya na tapos bayaran. Parang ang nangyari kasi ay installment. Kasi nga po, kung inyo pong nabalitaan, yung pinagtrabahoan ni Ma'am na asawa ni Pastor Jill na Hollywood ay nakasama sa sunog. So naghirap sila. No? Sobrang malaking sunog yung nangyari dun sa lugar nila. Dahil hinamon ang Diyos. Mga kapatid, kaya imbis na sana ay ang gagawin sana doon ay cash. Ang nangyari mga kapatid ay parang na ano yata yung kanilang kapirahan. So, ang usapan ay nagiging hulugan na lang. So, nahulugan niya nasa parang 35,000.
Tapos magpapadala naman siya nitong buwan na ito ay siguro mga 65. Kasi ang pagkabili niya ay nasa 350,000. At sabi niya, walang ibang titira dyan kundi kayo. Mga kapatid, yung amin pong tinirahan doon sa Kaakbayan, sa kanya din po yun. Kaya lang nagka-problema. So, ang nangyari ay idinonate, no, sa misyon para naman ay mapasa misyon talaga. So, wala na tayong magawa doon. Kaya ang inyong lingkod ay palipat-lipat. So, ngayon, nung nakaraan sa Takdoan, ngayon naman ay nandyan naman uli sa Tinigiban. Ganun lang talaga ang buhay, mga kapatid. Tayo naman, kahit saan naman tayo eh. No, kahit saan naman tayo. Baliwala yan sa atin kasi habang buhay nga tayo, ay subukan nating maglagalag. No? So, magandang gabi mga kapatid at happy Sabbath. Bati uli ako ng happy Sabbath sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Actually mga kapatid, ako ay naatasan na pakiusapan na magsalita. Kasi ang Friday, naalala ko noon sa Kaakbayan, ginawa din namin ito na tuwing Friday, mga kabataan ang manguna sa gawing worship. Siguro sa panahon ni Brad Ronnie, sa panahon ni Brother Mantala, ito si Brother Mantala ay kasamahan din namin yan sa Kaakbayan noon. So lumipat sila ng Tipoko, ngayon nandito naman sa Rampano. So nagkita naman uli dito. Hindi ko lang ma-sure mga kapatid kung ako ay palagi na makasimba dito. Kasi ako po ay personal ministry ng Kaakbayan. Head personal ministry. So sinasabihan ako, magsimba ka dito. Magsimba ka kasi sayon tungkulin, dapat gampanan mo. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, oo naman. No? Wala naman problema yan kasi tayo naman ay ready man tayo mga minamahal na mga kapatid. So sabi ko, yung assistant muna, no? Assistant muna kasi ako nga nung nakaraan ay doon ako sa Takdoan. No? So may simbahan dito banda sa may Takdoan, sa unahan lang konti. Maganda ang simbahan doon mga kapatid kasi punong-puno ng bulaklak, Brother Rone, Brother Mantala. Sa seaside, no? So unahan ng tulay ng Takdoan, doon banda ay nandyan yung simbahan, punong-puno ng mga bulaklak. Nakalagay doon, Seventh-day Adventist. Pero pag Sabado, wa nagsimba bisag usa. Mga minamahal na mga kapatid. Siguro, kailangan nila ng manggagawa doon. No? Hindi natin alam kung sino ipadala ng Panginoon doon. So, plano pa naman sana ni Pastor Jill na mag-ano din ng ano dyan. Sabi ko kay Pastor Jill, Pastor, may simbahan na tayo dito. Nga lang, walang nagsisimba. Tayo kung ganon. So, ang plano naman ni Tio Erning, dalawa rin silang nagplano. Si Tio Erning, nagplano din siya na magtayo ng kanilang kongregasyon. So, dalawa ang plano. Dalawang nagplano dyan sa lugar na yan. Sabi ko, ito talaga, bahala ng Panginoon. No? Bahala ng Panginoon. Kung minsan, parang hindi kami laging magkasundo kasi lagi kaming nagbabangayan. Mga kapatid, yung pinapaniwalaan kong Diyos, ayaw na niyang paniwalaan. Ano ba yun? Mga kapatid, kahit daw, ang sabi niya, kahit sampalin pa siya, hindi na siya maniwala sa pangalang Hesus eh. Mga kapatid, yan po kaya nga sabi ko, Tio, kaya dyan ako hindi naniniwala sa inyo. Pinapaniwalaan ko kayo bilang tiyuhin ko, pero sa paniniwala ninyo, out ako dyan. No? Bilang magkakamag-anak, nagmamahalan pa rin tayo. Sabi niya, kung magtayo dito si Pastor Jill, ako mag-ano rin dito. Sabi ko, nasa iyo yan. Mga kapatid. So, walang problema. Bahala ng Panginoon. Ganun talaga ang tao, no?
Nagkita sila doon si Brother Diamante. Si Brother Diamante ay kasing paniwala din nila sa Trinity. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nakakalungkot, no? Na sa ating iglesia, mayroong iba't ibang pananaw. Pananaw. Kapag ang ating pananaw ay pansarili lang, hindi mula sa Biblia, malulungkot ang Panginoon dyan. Kasi malilihis tayo eh. No? So, atin lang baybayin ang Biblia. Gusto kong basahin sa inyo mga kapatid. Isang talata lang. No? Isang talata lang. 5:20 ng Mateo. No? Sabi dito mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga parasiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Minsan mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, minsan over na rin yung ating pangangatuwiran. Kaya yung iba ay lumalabas dahil sa yung kanilang katuwiran ay ayaw ipatalo. Mayroon ba yan dito mga kapatid? Wala naman siguro. No? Wala. Mga kapatid, ayaw ipatalo. Kaya ito, alam po niyo mga kapatid, wala namang mananampalataya na ayaw ng langit. Ayaw sa kaharian ng langit tumira. Lahat tayo ay nangangarap ng kaharian ng langit na papasok doon. Ang nakakalungkot, ito nakakalungkot. Minsan, may mga pagkakataon na para bagang yung ating katuwiran, yung ating pangatuwiran ay ayaw nating ibaba, no? Ayaw ibaba. Minsan nagdidiskusyon na. No, nagdidiskusyon kasi ito sa akin tama eh. Ito sa akin tama, sa iyo mali. Ay yung isa ayaw rin tatanggap ng mali. O, di ba? Ganon sa ating iglesia. Isang nakakalungkot ito mga kapatid, pero yan po ang totoo. Marami sa ating mga iglesia na mayroong ganito. Pero pinaalalahanan tayo, ito ay isang bahagi ng sermon ng Panginoon noong kanyang kapanahunan, na gusto niya na paalalahanan yung kanyang mga alagad na mananampalataya sa kanya na dapat yung kanilang katuwiran ay hindi kagaya ng katuwiran ng mga eskriba at parasiyo. Kasi yung mga eskriba at parasiyo, yung kanilang katuwiran ay mas magaling kaysa sa iba. Kumbaga, mali na tayo, sila ang tama. Ang ano pa naman, ang naging problema pa naman mga kapatid sa mga eskriba at parasiyo, kahit nakita nila na gumawa na, di ba ang Panginoon, nung makita nila na kahit gumawa na ng pagpapagaling, hinahanapan pa rin nila ng butas. Hinahanapan nila ng mali. No? Ay kaganda-ganda ng magpagaling sa araw ng Sabat. Pero ang mga taong ito wala eh. Parang sa kanila kasi nakatingin, kasi alam po ninyo itong mga taong ito yung nasobrahan na sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, pero wala na sa puso nila yung pagmamahal sa kanilang kapwa, tulad ng inawit natin ng ating mga kabataan. Nawala yung pagmamahal kasi mas nangingibabaw yung kanilang pagkilala na dapat ang araw ng Sabat, no? Ang araw ng Sabat ay dapat talagang pabanalin. Kaya pag nakita nila ang sino mga alagad na nagkamali, mali talaga yan. Mga minamahal na mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Sabi ng isa,
Kaya kami lumabas, umalis sa Adventist. Dahil yung mga kapatid ay mas magaling kaysa mga pastor. Totoo ba 'yon? Mayroon bang ganun? Oh. Ay sinabi sa akin 'yan. Dito lang. Umalis sila kasi may mga kapatid na nakipagtalo kung kanino na hindi man lang makinig. Oo, kasi yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung katuwiran kasi natin, minsan, gusto natin na yun ang mas magaling. Minsan, hindi na natin nakikita yung katuwiran na sa Panginoon. Ang tinutukoy kasi ng Panginoon na katuwiran, dapat ay yung katuwiran ng ating Panginoong Hesus ang dapat sa bawat isa. Anuhin man natin yung ating katuwiran. Kung yung ating katuwiran ay maghiwalay naman sa atin sa pananampalataya, maghanap lang tayo ng pagkakamali ng kapatid, o yun, wala na. No? Ganon. Kapag yung sundan lang natin yung katuwiran natin, hindi yung katuwiran ng Panginoon, wala talaga. Sinasabi ko talaga yung mga kapatid, wala talaga mangyari. Sabi ko nga kay Tio, sabi ko nga sa kanila, alam nyo kung pinapakinggan lang ninyo yung katuwiran ng Panginoon, hindi talaga kayo alis. Kaya ang problema, mali na lahat, tama sila. Pagka, alam po ninyo mga minamahal na mga kapatid, nung sabihin ko, ay paano yan kung magtayo ka ng kongregasyon dito, kung paalisin ka naman ni pastor? Di ba? May tendency. No? Yan yung isa sa sinasabi ko. Kung doon lang ako, lagi kaming magbabangayan, minsan sa isang linggo, mga katatlo. Kasi magkasama kami. Isa laban, dalawa. Dalawa sila, ako isa. Bahala na. Alam po niyo mga minamahal na mga kapatid, mabuti nandyan na ako. Nahiwalay na ako. Kaya hiwalay na kami ngayon, ang isa dito sa DE, ang isa sa Takdoan. Pero gayon pa man mga minamahal na mga kapatid, sabi nga, kahit saan tayo, pagka talagang gusto nating maglingkod sa Panginoon, kahit saang lugar tayo, maghanap talaga tayo ng simbahan. Sabi ko nga nung Sabado, nung doon ako sa Takdoan, pumunta ako doon kasi nabalitaan ko na may simbahan doon. Mga anong oras na yon? Siguro mga 10:30. Naghintay-hintay ako doon. Sige akong picture doon ng simbahan nila. Punong-puno ng bulaklak mga kapatid. Ay, yung dingding talaga, bulaklak, nakapaso. Siguro kung sinong bago kayo dumating ng cell site, no? Di ba pakurbada? No, pakurbada. Dito lang banda yung sa unahan ng may ano ba yan tawag niya, culvert? Sa paakyat ganyan, nandyan yung simbahan, nasa kaliwa banda. Kung galing ka dito, ay maganda. Sabi ko maganda ito kasi puro bulaklak. No? Umabot na ako 11:00, wala man tao. Umuwi na lang ako. Mga kapatid, no? At siguro maglalagay ang Panginoon ng missionary doon. Either si Bradron o kung sino man ilalagay doon, bahala ng Panginoon mga minamahal na mga kapatid. So, yun yung sinasabi mga kapatid. Hindi tayo papasok sa karayaan ng langit kapag hindi higit ang ating katuwiran doon sa mga taong yun, sa mga eskriba at parisiyo. Wala kasing pulos sa Bisaya pa, wala kasing pulos yung kanilang katuwiran. Mas may pulos ang katuwiran ng Panginoon. No? Pag minsan,
nahawaan na ang mga ano eh, ang iba eh, nahawaan eh. Minsan, pag nakikita mo, ako mga kapatid, bilang karanasan ko, pag nakita ko na ayaw niyang ay baba ka na lang. So, ganon mga minamahal na mga kapatid. Baba ka na lang. Kasi kung pantayan mo rin, walang mangyari. Lalo't higit na mas parang nakikita mo na parang tigre. Patalo ka, baka makamras ka eh. No? Mga kapatid, nakaka-challenge bilang mga mananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Maraming mga mananampalataya, maraming mga tao, hindi lang Seventh-day Adventist, ang gusto ng kaharian ng Diyos. Ang nakakalungkot lang, lahat ng mga nagnanais, hindi lahat makakapasok sa kaharian ng langit. Ang gustong ipakita ng Panginoon, sundan natin ang tamang katuwiran, yung katuwirang makakapasok talaga tayo doon sa kaharian ng langit na inihanda ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. So, ako po mga minamahal na mga kapatid ay kakunti lang ako magsalita. No? Maiksi lang ako magsalita. Kaya baka kayo ay gusto pang maghaba yung ating panalita, ay ako maiksi lang talaga magsalita. So, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon bilang kauna-unahan na nakapagsalita dito sa church na ito. Maraming salamat at muli ay happy Sabbath sa inyong lahat. Bilang tugon po sa mensaheng ating napakinggan, awitin po natin ang Take My Life and Let It Be. Tayo pong lahat ay tumayo. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and
Marami pong salamat, dakilang Diyos na ang tahanan na nasa langit, na amin pong nabasa ang iyo pong mga banal na mensahe. Amin pong pinapasalamatan, Panginoon, na nawa ito ay maitanim sa aming puso at isipan. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging handa kami sa pagparito ng aming bugtong na tagapagligtas na si Jesus bilang aming pong manlalalang. Amin pong hinihiling, Panginoon, na naway dinggin mo po ang aming panalangin at sa gabing ito, sa amin pong paghiwa-hiwalay, nawa ang iyong mga banal anghel ang siya pong matnubay sa amin upang ingatan kami sa buong magdamag at gayon din naman, Panginoon, ay makaparito na muli sa araw ng bukas. Amin pong hinihiling, Panginoon, naway patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mapagkasala. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amin.